Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa Doers TV channel. Habang kami ay lumilipad sa itaas ng malawak at napakagandang lugar ng Tagaytay, talagang mapapahanga ka sa ganda ng tanawin na biyaya ng may kapal. Sa araw na ito, samahan niyo akong maglaan ng ilang sandali para basahin at pagnilayan ang mga Bible readings para sa araw na ito. Tara na, simulan na natin. Narito ang mga banal na pagbasa para sa araw na ito, ika-26 ng Abril, taon 2026, ikatlong linggo ng Pasko. Mga pagbasa sa banal na kasulatan. Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Gawa, chapter 3, verses 13 hanggang 15 at 17 hanggang 19. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay nagluwal ng kaluwalhatian sa kanyang lingkod na si Jesus. Siya ang inyong ibinigay at itinakwil sa harapan ni Pilato. Kahit na ipinasya nitong palayain siya, inyong itinakwil ang banal at matuwid, at sa halip ay humiling kayo na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang mga akda ng buhay, ngunit muling binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, at kami ay saksi sa pangyayaring ito. Ngayon, mga kapatid, alam kong hindi ninyo alam ang inyong ginawa, at ganon din ang inyong mga pinuno, ngunit ganito ang nais ng Diyos. Natupad niya ang kanyang ipinahayag noon sa pamamagitan ng lahat ng propeta na ang Kristo ay dapat magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at bumalik sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Tugunang awit ay mula sa Aklat ng Awit, chapter 4, verse 2, chapter 4, verses 7 to 8, and verse 9. Tugon: O Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang liwanag ng iyong mukha. Nang ako ay tumawag, ako'y inyong sinagot. O Diyos na aking kanlungan, sa panahon ng ligalig, kayo'y maawain sa akin at dinggin ang aking dalangin. Alamin ninyo, gumagawa ng himala ang Panginoon para sa kanyang tapat. Ako'y dinidinig niya pag ako'y tumatawag. Marami ang nagsasabi, sino ang magbibigay sa akin ng kabutihan? O Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang liwanag ng inyong mukha. Dinala ninyo ang kagalakan sa aking puso. Higit pa sa saya nila sa panahon ng masaganang ani. Sa kapayapaan ako hihiga at matutulog sapagkat kayo lamang, O Panginoon, ang nagpapanatili sa akin na tiwasay at ligtas. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Aklat o Juan, chapter 2 hanggang verse 1, 5. Mga anak ko, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung may magkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo na matuwid. Siya ang handog na pambayad sala para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Malalaman natin, kilala natin siya kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang pagsasabing kilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang sumusunod sa kanyang salita ay tunay na nagmamahal sa Diyos ng lubos. Ang mabuting balita ay mula sa Aklat ng Lucas, chapter 24, verses 35 hanggang 48. Nagkukwento ang dalawang alagad kung paano nila nakilala si Jesus nang basagin niya ang tinapay. Habang sila'y nag-uusap pa, biglang tumayo si Jesus sa gitna nila at bati nila, "Sumainyo ang kapayapaan." Nagulat sila at natakot, sa akala'y multo ang kanilang nakikita.
Ngunit sinabi niya, bakit kayo nababagabag at bakit kayo nagdududa? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at tingnan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit nakikita ninyo mayroon ako nito. Pagkasabi nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Dahil sa labis na tuwa at pagkamangha ay hindi pa rin sila makapaniwala, kaya tinanong niya sila, mayroon ba kayong makakain dito? Bigyan nila siya ng isang piraso ng inihaw na isda at kinain iyon ni Jesus sa harapan nila. Sinabi niya sa kanila, ito ang ibig kong sabihin nung kasama pa ninyo ako. Kailangan matupad ang lahat ng sinulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at mga awit. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi pa niya, nasusulat na ang Kristo ay magdusa at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at sa kanyang pangalan ay ipinangaral sa lahat ang bansa ang pagsisisi upang patawarin ang mga kasalanan simula sa Jerusalem. Kayo ang saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting pastol at ang mga pagbasa ngayon. Bagamat ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Jesus ngayong araw, napakalapit ng lahat ng ito sa katangian niya bilang mabuting pastol na laging nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Narito ang kanilang koneksyon. Una, mula sa unang pagbasa, sinabi dito na si Jesus ang may akda ng buhay. Ito mismo ang pagkatao ng mabuting pastol. Hindi lang siya basta gumagabay. Siya ang nagbibigay at nag-iingat ng buhay ng kanyang mga tupa. Kahit na siya ay pinatay, muling binuhay siya para iligtas tayo. Parang pastol nang handang harapin ang anumang panganib para maililigtas ang kawan. Ang paalala ng pagsisisi at pagbabalik sa Diyos, yan din ang gawain ng pastol. Hinahanap at hinahabol niya ang tupang naligaw ng landas para iuwi sa ligtas na lugar. At mula naman sa tugunang awit, ang linya dito na kayo lamang, O Panginoon, ang nagpapanatili sa akin sa tiwasay at ligtas, ay perpektong paglalarawan sa Kanya. Kapag kasama mo ang iyong pastol, wala kang dapat katakutan. Siya ay liwanag na gumagabay sa nagdidilim na daan. Siya ang nagbibigay ng kapanatagan, parang ganda at kapayapaan ng tanawin ng Tagaytay na nakikita natin ngayon. Regalo niya para maramdaman natin ang kanyang presensya. At mula sa ikalawang pagbasa, sinabi dito na kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ito ang espesyal na ugnayan ng tupa at pastol. Kilala ng tupa ang boses ng kanyang pastol at kusang sumusunod sila rito. Si Jesus din ang ating tagapamagitan at tagapagligtas sa kasalanan. Parang pastol na gumagamot sa sugat ng kanyang mga tupa at handang ialay ang lahat para sa kanilang ikabubuti. At mula naman sa Ebanghelyo, dito napatunayan na buhay ang ating mabuting pastol. Hindi siya kwento lang o multo. Totoo at buhay na buhay siya para sa laging kasama at alagaan tayo. Ipinakita niya na totoo ang kanyang pagkatao at binigyan niya tayo ng misyon na maging saksi niya. Ibig sabihin, bilang mga tupa niya, tayo rin ay tutulong sa kanya para ipakilala ang kanyang pagmamahal sa iba pa. Kaya habang tinatanaw natin ang ganda ng paligid ngayon, alalahanin natin na may mabuting pastol na laging nakabantay, gumagabay at nagmamahal sa atin araw-araw. Isa sa pinakamagandang mensahe ng mga pagbasa natin ngayon ay ito: hindi tayo malayo sa Diyos dahil mayroon tayong tagapamagitan, si Hesus Kristo. Galing mismo sa ikalawang pagbasa, dito malinaw na sinabi, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesus Kristo na matuwid. Ang ibig sabihin nito, siya ang nagsilbing tulay sa pagitan natin ng Diyos.
Dahil sa ating mga kahinaan at kasalanan, dati ay may pagitan tayo, pero dahil kay Jesus, naging bukas na ang daan para lumapit tayo sa Ama. Siya ang tumatayo para sa atin at para magkaayos at magkalapit tayo sa Diyos. Ang koneksyon sa unang pagbasa, sinabi dito na handang patawarin ng Diyos ang sinumang magsisisi at babalik sa Kanya. Posible itong dahil kay Jesus. Siya ang nag-aalay ng Kanyang sarili. Siya ang may akda ng buhay na nagbayad para sa ating mga kasalanan para maging karapat dapat tayong tanggapin ng Ama. At ang koneksyon naman sa Ebanghelyo, napatunayan dito na totoo at buhay na buhay ang ating tagapamagitan. Hindi siya malayo o hindi siya nakakaunawa. Naging tao siya, naramdaman niya ang hirap at pangangailangan natin. Kaya naiintindihan niya tayo. Hindi tayo nahihiyang lumapit o magsabi ng problema kasi may Jesus na laging handang makinig at ialay ang ating mga hinaing sa Diyos Ama. Mga kapanalig, ang Diyos ay nagluwal ng kaluwalhatian sa kanyang lingkod na si Jesus. Galing ito sa unang pagbasa natin ngayon at napakagandang mensahe nito para sa ating lahat. Ano ba ang ibig sabihin nito? Noong panahon na iyon, itinakwil at pinatay si Jesus ng mga tao. Akala ng marami ay iyon na ang katapusan niya at parang natalo pa siya, pero hindi pa nakita ng Diyos ng Ama ang tunay na halaga nito. Itinaas, pinarangalan at muling binuhay niya si Jesus. Yan ang ibig sabihin ng nagluwal ng kaluwalhatian. Ipinakita ng Diyos na si Jesus ay ang kanyang tapat na lingkod na sumusunod ng buong puso sa kanyang kalooban para iligtas tayo dahil sa pinakamataas na karangalan at kapangyarihan. Sa ating tagapamagitan, kaya may karapatan at kakayahan si Jesus maging tagapamagitan natin sa Ama dahil siya ang pinarangalan ng Diyos. Hindi tayo malayo sa Diyos dahil mayroon tayong Jesus na itinaas at minahal ng Ama na handang tumayo para sa atin. Yung pagpapakita ni Jesus sa mga alagad na buhay siya, may tunay na katawan at kapangyarihan. Yan mismo ang patunay ng kanyang kaluwalhatian. Napatunayan na walang makakapigil sa plano sa pagmamahal ng Diyos. Sa ating mabuting pastol, bilang pastol, pinatunayan niya na handa siyang maglingkod at magsakripisyo para sa kanyang mga tupa. At dahil tapat siya, pinarangalan siya ng Ama. Kaya siguradong tayong may kakayahan siyang alagaan at iligtas tayong palagi. Kaya habang tinatanaw natin ang ganda ng lawak ng Tagaytay ngayon, alalahanin natin ang Diyos ay nagbibigay ng pinakamataas na karangalan kay Jesus para sa mga maging ating lakas, pag-asa at katuwang sa bawat araw. At yan po ang mga mensahe at pagbasa ng banal na kasulatan para sa araw na ito. Habang tinatanaw natin ang ganda at lawak ng paligid, sana ay dala-dala natin ang payapang damdamin at pag-asa na galing sa Panginoon. Maraming salamat muli sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa Doers TV, sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay at lalo na sa ating mga minamahal na OFW, land at sea-based man. Nasa iba't ibang panig man tayo ng mundo. Salamat po ng taos puso sa inyong pagtangkilik. Kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga vlog. Pagpapalain tayong lahat ng may kapal. Mag-iingat po kayo lagi at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye for now!